Rosalie, ano na ang mga napag-usapan dyan sa isinasagawang investigasyon ng Kamara sa budget spending ng OBP? Aga, inulunsad ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagdinig kaugnay ng privilege speech ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano patungkol sa pagtanggi ni Vice President Sara Duterte na sagutin ang mga tanong tungkol sa kanyang panukalang budget, gayon din mga paggastos ng tanggapan sa mga nakalipas na taon. Pinangunahan nga ang komite ni Manila Representative Joel Chua na kilalang kritiko ng pangalawang Pangulo. Ang pagdinig ay upang imbestigahan din yung mga questionableng paggastos ng pondo ng OVP, partikular na ang mga paggastos na may findings o sinita ng Commission on Audit o COA. Pasado alas 10 ng umaga nang dumating dito sa Kamara si Vice President Duterte at personal na humarap sa House panel. Ilang minutong naudlot ang pagdinig matapos tumanggi ni VP Duterte na manumpa bilang resource person. Tumanggi si VP Duterte na manumpa dahil saan niya hindi siya testigo o witness kundi isang resource person sa pagdinig in aid of legislation. Sinuportahan ito ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at iginiit ang desisyon ng Korte. Hindi na pinilit ng komite si VP Duterte na mag-take ng kanyang oath o panunumpa. Sa kanya namang pahayag sa harap ng House panel, iginiit ni VP Duterte na wala itong ginawang mali at kung may irregularidad o katiwalian man sa paggastos ng pondo sa kanyang tanggapan, dapat ay sa Korte ito dinidinig. Anya, well-funded at coordinated ang ilunsad na legislative inquiry ng Kamara at ang layon anya ay bahira ng kanyang pangalan at pigilan siya sa anumang political plan nito. Dagdag pa nito, hindi budget ang punteriya ng Kamara kundi ang makalikha umano ng kaso para sa kanyang impeachment. Paninindigan ni VP Duterte, hindi niya papahintulutang maging subject siya ng anumang inquiry. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng pangalawang Pangulo. In relation to this, may I just say that I take notice of the opening speeches and nasabi doon, there is a determination of misfeasance, nonfeasance, and malfeasance. And those are cases that should properly be taken in the courts of law. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. Aga, sinubukang pigilin ang pagdinig ni Sagit Party List Representative Rolando Marcoleta, kilalang kaalyado ni VP Duterte dito sa Kamara. Subalit noted lamang ito ng House panel at ipinagpapatuloy pa rin ang interpellation o pagtatanong ng mga kongresista sa iba pang dumalo ng pagdinig gaya ng mga kawani ng Department of Budget and Management at Commission on Audit kung saan tumutok yung pagtatanong sa issue ng confidential funds ng OVP noong 2022. Mga bandang alas 12 naman ng tanghali nang nagpaalam si VP Duterte sa House panel na alis na sa pagdinig at pinayagan naman ito ng House Committee Chairperson na si Manila Representative Chua. Nagpaunlak din ng panayam sa atin sa mga tauhang media si VP Duterte at abangan ng ating mga kasambahay ang mga sinabi ng pangalawang Pangulo mamaya sa ito ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cols.